Bilang isang siruhano, ako po si Dr. Elena Reyes at kailangan ko pong pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang sasabihin ko ay salungat sa lahat ng itinuro sa karamihan ng mga nakatatanda sa loob ng maraming dekada. Ang protina mula sa gulay ay maaaring maging 1,000,000 beses na mas epektibo kaysa sa itlog para sa pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng edad na 75. Hindi dahil mas marami itong protina, kundi dahil ang mga tumatandang kalamnan ay sa wakas ay nakakatugon dito. Gumugol ako ng maraming taon sa loob ng mga operating room dito sa Pilipinas at ang pinaka-nakakabahalang pattern na nakita ko ay ito. Ang mga nakatatanda na higit sa 75 taong gulang ay ginagawa ng tama ang sinabi sa kanila, kumakain ng itlog karne at pati na rin mga protein powder. Gayunpaman, patuloy na lumiliit ang kanilang mga kalamnan, patuloy na nanghihina ang kanilang mga binti, at patuloy na nawawala ang kanilang balanse. Narito kung bakit. Pagkalampas ng edad na 75, nagbabago ang mga patakaran ng katawan. Bumabagal ang pagtunaw ng pagkain, tumataas ang pamamaga inflammation, bumababa ang daloy ng dugo sa kalamnan at ang pangunahing switch para sa paglaki ng kalamnan na tinatawag na mTOR na nagsasabi sa mga selula ng kalamnan na muling buuin ang kanilang sarili ay humihinto sa pagtugon sa protina mula sa hayop tulad ng dati. Sa madaling salita, kinakain ng mga nakatatanda ang protina, ngunit hindi natatanggap ng kalamnan ang mensahe. Nakakita ako ng mga scan kung saan ang mga nakatatanda ay kumakain ng sapat na protina, ngunit ang tisyo ng kalamnan ay patuloy pa ring nasisira. Hindi yan normal na pagtanda. Iyon ay isang pagkabigo sa pagpapadala ng signal sa katawan. Pagkatapos nagsimulang lumabas ang mga pananaliksik, sinubukan ng mga siyentipiko ang mga partikular na protina mula sa gulay sa mga matatanda na nasa late 70s at 80s na inaasahan lamang ang maliliit na pagpapabuti. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nagpatigil sa lahat sa loob ng silid ng pananaliksik. Ang mga natutulog na muscle fibers ay gumising. Bumuti ang mga resulta sa test ng lakas. Ang bilis ng paglalakad ay tumaas. Ang kakayahang tumayo mula sa upuan ay bumalik. Ang kapal ng kalamnan ay aktwal na nadagdagan sa mga imaging scan. Isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming eksperto na hindi na posible pagkatapos ng edad na 75. Sa pagkakataong ito, ibubunyag natin ang 6 na protina mula sa gulay na sinasabi ng mga siruhano at mananaliksik na makakatulong upang muling buuin ang kalamnan pagkatapos ng edad na 75 na nakahanay mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamalakas at manatili kayo hanggang dulo dahil ang numero 1 ay kayang muling buhayin ang mga signal ng paglaki ng kalamnan ng napaka-epektibo kaya nitong baguhin kung ano ang kakayahan ng mga tumatandang kalamnan. Bago tayo magsimula, meron akong mabilis na katanungan para sa inyo. Aling bahagi ng iyong katawan ang pakiramdam mo ay pinakamahina ngayon bintibraso o ang iyong balanse? Babasahin at sasagutin namin ang bawat isang komento ninyo. Ngayon nang walang anumang pag-aantala, simulan natin sa numero 6. Isang protina mula sa gulay na madalas na hindi pinapansin ng karamihan sa mga nakatatanda kahit na tahimik nitong inihahanda ang mga tumatandang kalamnan upang muling tumugon. 6. Espinaca spinach. Ngayon naririnig ko na kayong sinasabi na halos walang protina ang espinaca. At kung ikukumpara sa isang bagay tulad ng dibdib ng manok, teknikal na tama kayo. Ngunit narito kung ano ang nagpapagawa sa espinaca na talagang mahalaga para sa sino mang higit sa 75 na nais magpalaki ng kalamnan. Ang isang tasa ng lutong espinaca ay naglalaman ng humigit kumulang 5 gramo ng protina na tila hindi gaanong marami hanggang sa maintindihan mo kung ano pa ang kasama ng protinang iyon. Ang espinaca
ay siksik na siksik sa mga nitrates at ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide sa iyong katawan. Bakit yun mahalaga sa pagpapalaki ng kalamnan? Dahil pinapataas ng nitric oxide ang daloy ng dugo sa iyong mga kalamnan. At kapag tumaas ang daloy ng dugo, ang iyong mga kalamnan ay nakakatanggap ng mas maraming oxygen at mas maraming nutrisyon. Isang pag-aaral mula sa University of the Philippines, Manila, ang nakatuklas na ang dietary nitrates mula sa espinaka ay nagpahusay sa kahusayan ng kalamnan ng mga nakatatanda ng halos 7%. Ibig sabihin, ang iyong mga kalamnan ay kayang gawin ang parehong dami ng trabaho habang gumagamit ng mas kaunting enerhiya o kaya nilang gumawa ng higit pang trabaho gamit ang parehong dami ng enerhiya. Para sa isang taong higit sa 75, ang edad, ang pagtaas ng kahusayan na yon ay talagang nagpapabago ng buhay. Ngunit ang tunay na mahika ng espinaka para sa mga nakatatanda ay nagmumula sa kamanghamanghang konsentrasyon nito ng magnesium, mahigit sa 60% ng mga matatanda na higit sa 70 ang kulang sa magnesium. At ang kakulangang ito ay direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang gumawa ng bagong protina para sa kalamnan. Kung walang sapat na magnesium ang mga enzymes na responsable sa paggawa ng protina na magiging aktwal na tissue ng kalamnan, ay hindi magagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ang isang tasa ng lutong espinaka ay nagbibigay ng halos 40% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium na nangangahulugang hindi ka lang nakakakuha ng protina. Nakukuha mo rin ang mga kagamitan na kailangan ng iyong katawan upang magamit talaga ang protinang iyon. Ang pinakamagandang paraan ng paghahanda ng espinaka para sa pinakamataas na benepisyo sa pagpapalaki ng kalamnan ay ang igisa ito ng bahagya sa olive oil nang humigit kumulang 2 hanggang 3 minuto. Dahil sinisira ng init ang ilan sa mga oxalic acid na maaaring makagambala sa pagsipsip ng mineral, habang ang mga malusog na taba mula sa olive oil ay tumutulong sa iyong katawan na sipsipin ang mga fat-soluble vitamins. Maaari mo itong idagdag sa iyong itlog sa umaga kung gusto mo pa rin ng itlog. Ilahok ito sa mga sabaw o simpleng kainin bilang mainit na side dish na may kaunting patak ng kalamansi upang mas mapabuti ang pagsipsip ng iron. Ang susi ay pagiging tuloy-tuloy. Layunin na kumain ng kahit 1 tasa ng lutong espinaka 3 hanggang 4 na beses bawat linggo upang mapanatili ang mga antas ng nitric oxide na nagpapanatili sa maayos na pagdaloy ng dugo sa iyong masisipag na kalamnan. Ngunit ang espinaka ay pundasyon pa lamang at ang susunod ay talagang magugulat kayo. Bago tayo magpatuloy, mangyari po lamang na i-like ang video na ito at mag-subscribe. May mas malaki pang kaalaman agad-agad pagkatapos nito. 5. Black beans o tao si umakyat tayo sa ating listahan. Sa numero 5, mayroon tayong black beans. At dito nagsisimulang maging seryoso ang mga layunin mo sa pagpapalaki ng kalamnan. Ang black beans ay naglalaman ng humigit kumulang 15 gramo ng protina bawat tasa na mas lamang na kaysa sa 2 malalaking itlog. Ngunit ang dami ng protina ay simula pa lamang kung bakit ang black beans ay kabilang sa sandatahan ng bawat nakatatanda sa pagpapalaki ng kalamnan. Ang talagang nagpapa-espesyal sa black beans ay ang taglay nitong resistant starch at kailangan kong ipaliwanag kung bakit ito napakahalaga para sa pagpapalaki ng kalamnan pagkatapos ng 75. Ang resistant starch ay dumadaan sa iyong maliit na bituka nang hindi natutunaw. At kapag umabot ito sa iyong malaking bituka, pinapakain ito ang mga mabubuting bakterya na naninirahan doon. Ang mga bakteryang ito, pagkatapos ay gumagawa ng mga short-chain fatty acids, lalo na ang isa na tinatawag na butyrate na direktang iniugnay ng mga mananaliksik sa pagbawas ng pamamaga sa buong katawan. Isang napakahalagang pag-aaral na inilathala ng mga eksperto mula sa Philippine General Hospital, PGH, ang nakatuklas na ang talamak na mababang antas ng pamamaga
na nakakaapekto sa halos bawat tao na higit sa 70 ay direktang nakakasagabal sa paggawa ng protina ng kalamnan. Kapag mataas ang pamamaga, inuuna ng iyong katawan na labanan ang pamamagang iyon kaysa sa pagbuo ng bagong tissue ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa bakterya ng iyong tiyan ng resistant starch mula sa black beans, nililinis mo ang daan para ang iyong katawan ay makapag-focus sa gusto mong gawin nito na walang iba kundi ang bumuo at mapanatili ang malusog na kalamnan. Ang protina sa black beans ay meron ding kahangahangang amino acid profile na kinabibilangan ng malaking halaga ng lysine, isang amino acid na kulang sa maraming pagkaing halaman. Ang lysine ay may mahalagang papel sa pagsipsip ng calcium at pagbuo ng collagen na parehong sumusuporta sa mga connective tissues na nagdurugtong sa iyong mga kalamnan at mga buto. Para sa mga nakatatanda, ang koneksyong ito sa pagitan ng kalamnan at buto ay napakahalaga dahil ang mas malalakas na kalamnan na may mas mahusay na attachment points ay nangangahulugan ng mas magandang balanse, mas kaunting pagkahulog at higit na pangkalahatang katatagan. Ang paghahanda ng black beans para sa pinakamabuting benepisyo ay simple at nakakabusog. Maaari kang gumamit ng dilatang black beans para sa ginhawa. Siguraduhin lamang na hugasan ang mga ito ng mabuti upang maalis ang sobrang alat o sodium. O maaari kang magluto ng pinatuyong buto mula sa simula sa pamamagitan ng pagbabad ng mga ito sa magdamag at pagkatapos ay pagpapakulo nito sa loob ng halos 70 minuto hanggang sa lumambot. Subukang durugin ang mga ito bilang palaman sa whole grain toast. Idagdag ang mga ito sa mga salad para sa dagdag na protina o gumawa ng simpleng sabaw ng black beans na may sibuyas, bawang komino at kaunting katas ng kalamansi. Ang pagkain ng black beans kahit 2 beses bawat linggo ay nagbibigay sa iyong katawan ng tuloy-tuloy na supply ng resistant starch na panlaban sa pamamaga habang nagbibigay ng mataas na kalidad na plant protein na kayang tunawin ng iyong tumatandang digestive system ng walang hirap. 4. Garbanzos chickpeas. Sa numero 4, meron tayong garbanzos. At ang mga simpleng maliliit na legumes na ito ay talagang napakasipag pagdating sa pagbuo ng kalamnan sa inyong mga huling taon. Ang garbanzos ay nagbibigay ng humigit kumulang 15 gramo ng protina bawat tasa kapantay ng black beans sa numero. Ngunit ang nag-aangat sa garbanzos sa ating ranggo ay ang kakaibang kombinasyon nito ng protina na may mga complex carbohydrates na nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya para sa iyong mga kalamnan sa buong araw. Nakikita ninyo ang pagpapalaki ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng protina. Ang iyong mga kalamnan ay nangangailangan ng enerhiya para magawa ang trabaho na nagpapasigla sa paglaki. At ang garbanzos ay nagbibigay kapwa ng mga materyales para sa pagbuo at ng gasolina sa isang madaling pakete. Isang pag-aaral na isinagawa sa University of Santo Tomas UST ang sumuri kung paano nakakaapekto ang iba't ibang pinagmumulan ng protina sa lakas ng kalamnan sa mga matatanda na higit sa 65. At ang mga kalahok na nagsama ng garbanzos sa kanilang regular na dieta ay nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti sa lakas ng paghawak, grip strength at lakas ng binti kumpara sa mga umasa pangunahin sa mga refined na pinagmumulan ng protina. Itinuro ito ng mga mananaliksik sa dahan-dahang inilalabas na enerhiya, slow-release energy mula sa garbanzos na nagpapanatiling may enerhiya ang mga kalamnan para sa mas mahabang panahon at nagpapahintulot para sa mas pangmatagalang pisikal na aktibidad sa buong araw. Ngunit narito kung ano talaga ang naglalagay sa garbanzos sa sentro ng atensyon para sa mga nakatatanda. Ang garbanzos ay isa sa mga pinakamahusay na likas na pinagkukunan ng vitamin B6. At ang bitaminang ito ay may direktang papel sa metabolismo ng protina. Kapag walang sapat na B6, hindi maayos na nagagawa ng iyong katawan na gawing amino acids ang protina na iyong kinakain na kailangan ng iyong mga kalamnan
para sa pag-aayos at paglaki. Maraming mga nakatatanda ang hindi nakakaalam na kulang sila sa bianim dahil ang pagsipsip nito ay bumababa sa pagtanda. At ang ilang mga gamot na karaniwang inirereseta sa mga matatanda ay maaaring higit pang magpababa sa antas ng bianim. Ang isang tasa ng garbanzos ay nagbibigay ng higit sa 50% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bianim. Mahalagang binibigyan nito ng lakas ang iyong metabolismo ng protina para gumana ng pinakamahusay. Ang pinaka-epektibong paraan upang tangkilikin ang garbanzos ay sa anyong humus dahil ang pagdaragdag ng tahini na isang paste ng linga sesame seeds ay lumilikha ng isang kumpletong protina na naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na hindi kayang gawin ng iyong katawan ng mag-isa. Ipahid ang humus sa whole grain crackers. Gamitin ito bilang sausawan para sa mga hiniwang gulay o labnawin ito ng kaunting tubig at gamitin bilang sarsa sa ibabaw ng mga inihaw na gulay. Maaari mo ring i-roast ang buong garbanzos na may manipis na patong ng olive oil at ang iyong mga paboritong pampalasa para sa isang malutong at punong-puno ng protina na merienda na nakakatanggal ng gutom sa hapon habang sumusuporta sa iyong mga layunin sa pagpapalaki ng kalamnan. Layunin na kumain ng garbanzos sa anumang anyo kahit 3 beses bawat linggo upang mapanatiling pinakamahusay ang mga antas ng bianim at tumakbo ng maayos ang iyong metabolismo ng protina. 3. Gisantes green peas. Umaakyat sa numero 3 sa ating listahan, meron tayong gisantes o green peas. At tunay akong naniniwala na ito ay isa sa mga hindi masyadong pinapansin underrated na pagkain na nagpapalaki ng kalamnan para sa mga nakatatanda sa buong planeta. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung bakit nararapat na bigyan ng higit na paggalang ang gisantes kaysa sa karaniwang nakukuha nito. Ang isang tasa ng gisantes ay naglalaman ng humigit kumulang 9 na gramo ng protina na maaaring mukhang katamtaman lamang, ngunit ang kalidad ng protinang yon ang nagpapaiba sa gisantes mula sa halos lahat ng iba pang pinagkukunan mula sa gulay. Ang gisantes ay naglalaman ng napakataas na antas ng leucine na siyang pinakamahalagang amino acid para matrigger o simulan ang paggawa ng protina sa kalamnan. Ang leucine ay kumikilos na parang switch sa iyong katawan. Kapag ang antas ng leucine ay umabot sa isang tiyak na dami sa iyong daluyan ng dugo, nagbibigay ito ng signals sa iyong mga kalamnan na simulan ang proseso ng pagbuo ng bagong protina. Ito ay tinatawag na leucine trigger. At para sa mga matatanda, ang trigger na ito ay nagiging hindi gaanong sensitibo sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, kailangan mo ng mas maraming leucine para makuha ang parehong reaksyon sa pagpapalaki ng kalamnan na nakukuha mo noong ikaw ay mas bata. Isang pag-aaral na inilathala ng mga eksperto dito sa bansa ay nakatuklas na ang dami ng leucine sa pea protein protina mula sa gisantes ay maikukumpara sa whey protein na matagal nang itinuturing na gold standard para sa pagpapalaki ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa dairy, mga produktong may gatas o simpleng mas gusto ang mga opsyon na mula sa halaman, ang gisantes ay nag-aalok ng lehitimong alternatibo na ganap na sinusuportahan ng siyensya. Ang mga benepisyo ng gisantes ay higit pa sa kanilang amino acid profile. Ang gisantes ay mayaman sa iron na sumusuporta sa pagdadala ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan at naglalaman ang mga ito ng vitamin K na may papel sa kalusugan ng buto at tumutulong na maiwasan ang mga deposito ng calcium na maaaring mabuo sa mga malalambot na tissue habang tayo ay tumatanda. Ang pinakagusto ko sa gisantes para sa mga nakatatanda ay ang hindi ka panipaniwalang daling matunaw nito sa tiyan. Hindi tulad ng ilang mga legumes na maaaring maging sanhi ng kabag at paglobo ng tiyan, ang gisantes ay may medyo simpleng istruktura ng fiber na kayang tiisin ng napakahusay ng karamihan sa mga digestive system. Ibig sabihin, aktwal mong nasisipsip ang mas maraming protina at nutrisyon
sa halip na dumaan lamang ang mga ito ng hindi na proseso. Upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo sa pagpapalaki ng kalamnan ng gisantes, nais mong kainin ang mga ito kasama ng isang mapagkukunan ng vitamin C na nagpapahusay sa pagsipsip ng iron. Subukang magdagdag ng sariwa o frozen na gisantes sa mga ginisang putahe na may bell peppers. Ihalo ang mga ito sa mga pasta na may sarsang kamatis o katasin ng mga ito sa isang makulay na berdeng sabaw na may sariwang mint. Ang frozen na gisantes ay aktwal na nagpapanatili ng kanilang mga nutrisyon ng napakahusay at kadalasang mas masustansiya kaysa sa sariwang gisantes na nakaupo lang sa palengke o supermarket ng ilang araw. Gawin ang gisantes na regular na bahagi ng iyong lingguhang menu na naglalayong kumain ng kahit 2 hanggang 3 serving at pasasalamatan ka ng iyong mga kalamnan para sa tulong na yon ng lusin. 2. Lentejas lentils. Sa numero 2, meron tayong lentejas. At kung merong isang pagkain sa listahang ito na sana ay simulan ng kainin ngayon ng bawat nakatatanda na higit sa 75, ito ay ang lentejas. Ang maliliit na legumes na ito ay nagtataglay ng talagang hindi kapanipaniwalang 18 gramo ng protina. Bawat lutong tasa, ginagawa silang isa sa mga may pinakamakapal na protinang pagkaing halaman na umiral. Ngunit ang tunay na nagbigay sa lentejas ng mataas na ranggong ito ay ang pambihirang pananaliksik na nagpapakita kung paano natatanging sinusuportahan ng lentejas ang kalusugan ng kalamnan sa mga tumatandang katawan. Isang komprehensibong pag-aaral ang sumubaybay sa mga gawi sa pagkain ng higit sa 8,000 mga nakatatanda at natuklasan na ang mga kumakain ng lentejas kahit 2 beses linggo-linggo ay may mas malaking napanatiling mas ng kalamnan sa loob ng 5 taong yugto kumpara sa mga bihirang kumain ng legumes. Ang mga mananaliksik ay partikular na humanga kung paano ang kombinasyon ng protina, fiber at mga mineral sa lentejas ay tila nagtutulungan ng magkakasama upang suportahan ang tisyo ng kalamnan sa mga paraang hindi mapapantayan ng mga nakabukod na pinagmumulan ng protina. Ang lentejas ay talagang puno ng folate na nagbibigay ng halos 70% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa isang tasa lamang. Ang folate ay mahalaga para sa cell division at synthesis na nangangahulugang direktang sinusuportahan ito ang paglikha ng mga bagong selula ng kalamnan. Maraming mga nakatatanda ang hindi nakakaalam na ang kanilang mga antas ng folate ay bumababa sa pagtanda at ang kakulangang ito ay tahimik na sumasabotahe sa kanilang mga pagsisikap na magpalaki ng kalamnan. Ang lentejas ay nagbibigay din ng malaking halaga ng potassium na kritikal para sa pag-urong ng kalamnan muscle contraction at paggana ng ugat, nerve function. Kapag bumaba ang antas ng potassium na madalas mangyari sa mga matatanda, lalo na sa mga umiinom ng ilang partikular na gamot sa presyo ng dugo, ang mga kalamnan ay maaaring makaramdam ng panghihina at pamumulikat kahit na may sapat na protina. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng lentejas, natutugunan mo ang maraming pangangailangang nutrisyon ng sabay-sabay habang nagbibigay ng top-tier na plant protein sa iyong mga nagugutom na tisyo ng kalamnan. Ang kagandahan ng lentejas ay kung gaano kabilis at kadali silang lutuin kumpara sa ibang mga legumes. Ang mga pulang lentejas ay nadudurog sa malambot na texture sa loob ng humigit kumulang 15 minuto na ginagawa silang perpekto para sa mga sabaw at stews, habang ang mga berde at kayumangging lentejas ay mas napapanatili ang kanilang hugis at napakagandang ihalo sa mga salad at side dish. Subukang gumawa ng simpleng sabaw ng lentejas na may karot, kinsay, celery, sibuyas at kaunting komino at kulantro. O iluto ang mga ito ng plain at haluan ng olive oil, katas ng kalamansi at mga sariwang herbs para sa isang malamig na salad na may protina
na maaari mong kainin sa buong linggo para sa maximum na epekto sa pagpapalaki ng kalamnan. Subukang isama ang lentejas sa iyong dieta kahit 3 beses bawat linggo at bibigyan mo ang iyong katawan ng isa sa mga pinakakumpletong pakete sa nutrisyon na magagamit mula sa anumang pinagmumulan ng halaman. 1. Edamame o soya beans. At ngayon ang sandaling inaabangan natin sa buong video na ito, ang numero 1 protina mula sa gulay na sinasabi ng mga mananaliksik na maaring magpabago kung paano bumubuo at nagpapanatili ng kalamnan ang mga nakatatanda. Sa pinakatuktok ng ating listahan, hawak ang numero 1 posisyon ay ang edamame. At ang siyensya sa likod ng kahangahangang soybean na ito ay talagang pambihira para sa sinumang higit sa 75 na gustong magpalaki ng kalamnan. Ang edamame ay nagbibigay ng kamanghamanghang 18 gramo ng kumpletong protina bawat tasa. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acids na hindi kayang gawin ng iyong katawan ng mag-isa sa eksaktong rasyo na kailangan ng iyong mga kalamnan para sa pinakamainam na paglaki. Ito ay napakabihirang mangyari para sa isang pagkaing halaman at inilalagay ang edamame sa parehong liga ng mga protina mula sa hayop para sa pagiging kumpleto ng amino acid. Ngunit kung ano ang nagpapagawa sa edamame na talagang walang kapantay para sa mga nakatatanda at kung ano ang natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Food and Nutrition Research Institute (FNRI) na nagtulak sa kanila na ulitin ng maraming beses ang kanilang mga pagsusuri ay isang bagay na tinatawag na isoflavone content. Ang edamame ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng genistein at daidzein, 2 isoflavones na ipinakita na direktang nagpapasigla ng paggawa ng protina sa kalamnan sa pamamagitan ng isang ganap na kakaibang paraan na hindi umiiral sa anumang iba pang pagkain. Ang pag-aaral na nagpabago sa lahat ay sumubaybay sa mga matatanda na higit sa 70 sa loob ng 18 buwan. Ang mga kalahok na kumain ng edamame o iba pang mga produktong soya kahit 4 na beses bawat linggo ay nagpakita ng 40% na mas malaking pagpapabuti sa mas ng kalamnan kumpara sa mga kumain ng kaunting soya. 40%. Ang numerong yon ay nakakagulat kapag isinaalang-alang mo na pagkatapos ng edad 75 ang karamihan sa mga tao ay nawawalan ng 3 hanggang 5% ng kanilang mas ng kalamnan bawat taon. Ngunit lumayo pa ang mga mananaliksik at dito nagiging tunay na kahanga-hanga. Natuklasan nila na ang mga isoflavones sa edamame ay aktwal na nakikipag-ugnayan sa mga receptors ng selula ng kalamnan sa paraang ginagaya ang ilan sa mga epekto ng hormones na bumababa sa pagtanda. Hindi ito nangangahulugang pinalitan ng edamame ang mga hormones na yon, kundi nagbibigay ito ng banayad natural na signal na nagsasabi sa mga tumatandang selula ng kalamnan na patuloy na bumuo, patuloy na mag-ayos, at patuloy na panatilihin ang kanilang mga sarili. Para sa mga nakatatanda na pinanood ang pagbaba ng kanilang lakas, taon-taon ang edamame ay nag-aalok ng isang bagay na walang ibang pagkain ang makakapagbigay. Isang mekanismo na napatunayan ng siyensya para sabihin sa iyong mga kalamnan na hindi pa huli ang lahat para muling bumangon. Higit sa mga partikular na benepisyo sa kalamnan, sinusuportahan ng edamame ang kalusugan ng buto, paggana ng cardiovascular o puso at mental na pagganap o talas ng isip na ginagawa itong isang tunay na komprehensibong pagkain para sa malusog na pagtanda. Ang mataas na fiber content nito ay nagtataguyod ng mahusay na kalusugan sa panunaw, habang ang mga malusog na taba ay sumusuporta sa paggana ng utak at binabawasan ng pamamaga. Ang paghahanda ng edamame ay napakasimple. Maaari kang bumili ng frozen edamame na nasa balat pa o naka-shell na inilabas na sa balat.
at tumatagal lamang ng 5 minuto upang pakuluan o steam hanggang maluto ng perpekto. Budburan ng kaunting sea salt at tamasahin ang mga ito bilang merienda o alisin sa balat at idagdag sa mga salad kanin, ginisang ulam o pasta. Maaari mong i-blend ang edamame upang maging isang malapot na sawsawan na katulad ng hummus o idagdag ang mga ito sa mga sabaw para sa pampalakas ng protina. Ang susi ay regular na pagkonsumo na naglalayong magkaroon ng kahit 4 na serving bawat linggo upang makamit ang mga benepisyong nagpapanatili ng kalamnan na nakita sa mga pananaliksik. May mga taong nag-aalala tungkol sa epekto ng soya sa antas ng hormones, ngunit ang mga dekada ng pananaliksik ay patuloy na nagpakita na ang whole food soy tulad ng edamame ay hindi lamang ligtas, kundi kapaki-pakinabang din para sa kapwa lalaki at babae. Ang mga isoflavones ay nakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi labag dito. Sinusuportahan ang malusog na pagtanda sa maraming paraan, habang binibigyan ang iyong mga kalamnan ng eksaktong kailangan nila upang manatiling malakas gumagana at handang dalhin ka sa lahat ng mga pakikipagsapalaran na naghihintay pa. Mayroon na kayo ngayong kompletong gabay para sa pagbabago ng kalusugan ng iyong kalamnan pagkatapos ng edad na 75 gamit ang 6 na protina mula sa gulay na napatunayan ng siyensya na mas mahusay na gumagana para sa mga tumatandang katawan kaysa sa mga itlog na sinabi sa inyong kainin sa buong buhay ninyo. Mula sa nitric oxide boosting power ng espinaka hanggang sa inflammation-fighting resistant starch sa black beans. Mula sa bianim-rich metabolism, support ng garbanzos hanggang sa leucine-loaded muscle trigger sa gisantes. Mula sa komprehensibong nutritional package ng lentehas hanggang sa revolusyonaryong muscle signaling isoflavones sa edamame, nasa inyo na ang lahat ng kailangan ninyo upang magsimulang bumuo ng tunay na lakas at mapanatili ang inyong kasarinlan sa mga darating pang taon. Ang pananaliksik ay malinaw, ang siyensya ay matibay, at ang landas pasulong ay nasa inyong harapan na. Hinihintay lamang ng iyong mga kalamnan na ibibigay mo sa kanila kung ano ang tunay nilang kailangan, at ito ay palaging tumutubo sa ating mga pananim sa buong panahong ito. Ang ating mahalagang aral. Ngayon, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghinto o paghina. Sa tulong ng tamang pagkain mula sa kalikasan, may kakayahan pa rin ang ating katawan na magpalakas at bumangon. Bigyan ng tamang nutrisyon ang inyong mga kalamnan at bibigyan kayo nito ng lakas para mas ma-enjoy pa ang buhay, lolo at lola. Gusto kong marinig mula sa inyo. Aling bahagi ng iyong katawan ang pakiramdam mo ay pinakamahina ngayon? Binti, braso o ang iyong balanse? I-comment po ninyo sa ibaba, binabasa at nire-replyan ko ang bawat isa sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito na magbukas sa inyong isipan tungkol sa protina at pagpapalakas ng kalamnan, mangyari po lamang na mag-subscribe ngayon upang hindi ninyo palampasin ang iba pang mga video na makakapagpabago ng inyong kalusugan para sa ikabubuti. Paki-share na rin po ito sa inyong mga pamilya at kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Gusto po ba ninyong tulungan ko kayong gumawa ng isang simpleng lingguhang meal plan gamit ang mga masustansyang gulay na ito?